Okay, so mag-ready naman tayo ngayon mga kapatid sa ating next speaker. At isa rin siya sa magiting at makisig nating kamanggagawa sa Panginoon na nakasama na rin naman natin since kung ilang taon na po itong church nito ay ganun katagal na rin natin siya nakasama. Ganun na po siya katanda, pero hindi siya yung mukhang bata. Ayun. Matanda na tayo sa edad lang, pero at least cute pa rin. Yun ang importante eh. Sabi nga ni Coach Russell kanina, it's not where we start, no. It's how or where we finish. Tama yun. There's also a saying, mga kapatid, na no, it's not about how many times you fall in life, but how many times you rise up. That's why you cannot judge ang isang tao only because of his past. No. Tignan natin ang bawat isa kung ano siya ngayon. Kung sino siya ngayon at paano siya nabubuhay ngayon kasama ang ating Panginoon. Now, without any further ado, tatawagin ko ang isa sa mga CLIM pastors natin who are also serving the Lord in church in Montalban. Let us welcome Pastor Arnold Flores. Salamat, Pastor. Buti na lang promeno ka tungkol sa pagtanda. Anyway, sigaw po ng hallelujah yung mga hindi pa nagigising. Nako, may mga nahuli. Huling-huli. Kayo naman, dapat gising tayo. Gising pa po ba kayo? Gising pa po ba kayo? O say hallelujah! Yun. Yung kaninang tanong kapag hindi pa nagigising, kaya buti matalino yung karamihan, hindi sumigaw. Anyway, buti na lang, hindi namin nakilala sino yung mga sumigaw. Yung katabi nyo lang, huwag nyo na ipagsabi ha, kung sino yung sumigaw. Kayo na lang nakakaalam. Let me comment also our first speaker before I continue to the second segment of today's forum of this seminar. Si Coach Russell po is so consistent in her conviction. Ever since I came to know her here in the church during pandemic, makita natin, consistency is in her life. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay niya. And of course, because that may produce, she lives out all the wisdom she learned from this church, specifically sa tinuturo nating senior pastor. Kumbaga, hindi niya kakalita, dapat hindi ito nalilive out. Kinakailangan nagkakaroon ng resulta. At yung mga binahagi niya kanina. So I can say, she's an epitome of what we call walk the talk. Okay? Sino dito taas ang kamay po ng mga masasabi na ang kanyang buhay ay isang walk the talk? Walk the talk. Taas ang, bako konti po. Saglit po. Binyan. Andito ata ang mga tawag na to? Taga-Kabuyaw. Sayang, wala yung mga taga-Montalban at saka taga-Taguig. Sino po dito ang makapagsabi ng with confidence that her life or his life, huwag po kayong mahihiya, hindi po kayabangan yon. Masasabi niya, I am walk the talk. I am walk the talk. Taas ang kamay po. Yun, dumami ang kakampi. So, ganun po si Coach Russell. He is an epitome of walk the talk. At masasabi ko, isa po siya sa masipag. Hindi masipag lang po sa physical ng paggawa. Masipag sa isipan. Masipag si Coach Russell sa Dream 7, not only manifesting not just her own personal growth, but she continually mentoring others in her group to expand in their life. Si Coach Russell po, bahagi po ng Dream 7 dito po sa Binyan. May grupo po siya at hindi lang kanya sarili ang kanyang pinalalago. Kasama niya yung grupo nila na lumalago din. Palakpakan natin po. Lalo pa, anong pangalan ng group nyo? Coach Russell, dapat may pangalan ng bawat grupo. So, once again, Coach Russell, God bless you. Congratulate in finishing strong of this year, 2025, and beyond, and sharing your thoughts with all of us that is based not just on knowledge, but your great experience. What is the meaning of make things to happen? Once again, palakpakan natin po. Purihin ang Panginoon. Okay, before I go, kanina po, actually kagabi, dinesisyonan ko na pong i-cancel po itong sa activity. Kaya lang, parang umaga pa lang, maraming hindi uminom ng kape, at medyo parang, inaantok ba tayo? Sino dito mga inaantok? Okay. Sige,
Kahit gising at mga inaantok ko, sama-sama tayo. Bago ko tumungo po doon sa akin, I will give you something, a very brief activity po. Paano ba natin groupings? Sige po. Dito po, siguro mag-consolidate into 3 groups dito po sa left. Dito naman po sa kabilang, sa kanan ko po, mag-consolidate also into maybe 3 groups. Tapos, bawat grupo po nyo, may team leader, pupunta dito. So, 6 groups po, no? Tapos, mamili po kayo sa grupo nyo kung sino po yung magaling mag-drawing. Okay? Okay? Para magising tayo, ha? Something i-break natin muna yung momentum na kayo magising. Hindi lang speaker ang gising, kundi tayong lahat. 3 groups. Okay, 3 groups on the left, 3 groups in the Tapos, sino yung group leader? Punta dito. Kasi hindi ko iparirinig yung group leaders nyo lang po yung ang bibigyan ko ng instruction. Okay, in 1 minute please, group leader go here. Punta po dito. 1 group na to, second group, third group, dito po. 1 group, second group, third group. Pwede rin. Pero, di tama. Di 6 na grupo talaga. Parang sobrang 11. Okay. So yun daw, sabi ni Tita Ay, we are 66 in attendance. So therefore, tama, 6 na group. Tig sa 10 o 11. Siguro, hindi kami kasama. 10 and above, okay? Sige po, please. Time is cold. Kami magkagrupo. Sige, grupo kayo, grupo. Yung group leader po dito, ng 3, punta na dito. Habang pumupunta yung group leader nyo dito, mag-decide na kayo sino po yung inyo pong, sino yung artist nyo, sino yung magaling mag-drawing, mag-illustrate po. For the meantime, appoint nyo na, sino yung group leader? Punta. Edwin, sino group leader nyo dyan? Ikaw ba? Edwin, punta na dito. Diyan po sa gitna, sino group leader? Punta na po dito. Sa inyo po, sino group leader? Punta na rito. Punta na. Please. Come on. Para we can move forward. Siya magdo-drawing. O nga naman. Okay. Ito nga. Sa gitna. Okay. May dalawa. Sa dulo, sino po? 2 pa dito sa kanan, na group leader. Again, send your group leader here. Appoint a person na magaling mag-drawing o mag-illustrate sa grupo nyo, no? Okay? Talo na akong kay Karen nito. Ikaw ang group leader, ikaw rin ang taga-drawing. Hindi pa pwede, Yung group leader, hindi siya ang taga-drawing, Okay. Ikaw daw, hindi siya. Hindi, siya lang yung, okay. Punta ka daw doon. Tapos siya taga-group. 3 pa lang to, please. Come here. Okay. So, Hasmin, you represent this group, tama? Yeah. And then, ikaw, Sister Millet, yung nasa gitna. O yung sa dulo, sino? Brad, sino nire-represent mo na group? Sa gitna. Yun, sa gitna neto. Sino po yung dito po? Sino group leader dito? Ikaw po. Ikaw ang nagre-represent sa left side, yung pinakadulo. O yung nasa, si Kuya Jojo. Okay. Pugdang kunin mic kasi maririnig nila eh.
Okay, the group leader will explain to you the activity for 1 minute. And the group has 3 minutes to deliberate yung pong the activity. And then for another 2 minutes, yung inyong magaling na artist magsisimulang magtrabaho po doon sa binigay. So sana po may mga ballpen kayo dyan para inyo po magawa. Okay? So, sino timer? Tita, pwede ba na? 6 minutes, tapos na. Then, rearrange uli ang mga upuan. We will go on sa ating seminar. Okay? Time start now. Okay, dapat natapos ng group leader ha, 1 minute na. So in 3 minutes, deliberate it among yourself. Dapat nasa deliberation stage na kayo. 6 minutes lang ha. Last minute for the deliberation. Para after that, in 2 minutes, mag-ano kayo. Ilan minutes?
Okay po, mag-drawing na. Drawing na. Isang drawing lang, isang grupo ha. Hindi po maraming drawing ha. So, it's a group work po ha. Group work. Mamaya po sa isang grupo, 3, 4 yung naging drawing ha. Isang grupo lang, isang work ha. Yeah, dapat po yung mga anak natin, pag-aralin po natin ng fine arts, at saka o kaya ano po, paano magdo-drawing. I confess to all of you, mas magaling mag-drawing mga anak ko po. Ako, walang arts eh. Pero yung mga anak ko, grabe po, galing mag-drawing. Okay, last minute. 55 seconds. Last 10 seconds. Okay, time's up. Finish or not finish? Yeah. Pwede yung artist habang nakikinig mamaya, wag lang mawala sa topic, pwede niya ituloy. Paki-rearrange na uli ang mga upuan po. Then, group leader mamaya pakikuha sa artist po yung ano ha, yung pong paki-rearrange, tig-pipito daw po, bawat ano, ibalik po natin sa dating itsura po. Maraming salamat sa inyo pong kooperasyon. Sige po. Yung sa huli po, paki-rearrange na pong upuan. Diyan kilala sa bandang dulo po nitong kaliwa ko po, paki-rearrange na po ang mga upuan. Okay, thank you. Tapos maupo na po tayo ha. Hindi pa po break time. Maraming pupunta po sa likod. Hindi pa po break time. Let's resume. And I promise, I'll make it short. Pag ako nangako, ginagawa ko, tama ba, Tiyay? Nangako, very short lang talaga to. Okay? So, lend me your ears, dear brethren. Okay. Our first speaker explicitly spoke on the importance that we will just not start something with all excitement. Sabi niya, hindi lang yung dapat excited ka lang sa umpisa. But equally important, how we went well on our journey. How we finish this year, 2025, or even for those people, our loved one in the past, how they finished well in their life. For us, the subjective is the year 2025. Despite of some, sinabi ni Coach Russell, challenges that comes along the way, we can, with confidence, declare that we, you, strong, finish strong. Can you say that? Make it personal. Not just collectively, we, you, or I. Can you say it to yourself? I
Finish strong. Ulitin niyo po. I finish strong. And then, dugtungan natin. Hallelujah. Hallelujah to the God in us who continually teach us on how to navigate our own respective life. And let me ask a very simple question to all of you, in which I can connect to the first segment that Coach Russell shared to all of us. Let me ask you, next slide. How are you? And don't just answer it with, di ba pag minsan, kumusta ka na sa message? Anong common answer? Smiley? Okay? Fine. Or whatsoever. Pero dapat, you must look into your current status o current state of mind. Let us all be honest, mga kapatid, on our current status. Naging maliwanag po ba ang lahat sa atin? Nababago ba tayo? Nababago ba ang ating isipan? Panguli, next slide. Ito yung mga katanungan na kayo po makakasagot. Pangalawa, para saan ang lahat ng ating natututunan? Ang ating pagkamulat, ang ating pagkagising, ang ating paglaya. Kayo po ba? Nakaranas na kayo ng kalayaan sa buhay nyo? Hindi lamang po nung panahon na tinanggap nyo ang Panginoong Sus, doon lang kayo nakaranas sa kalayaan. Ang kalayaan ay progresibo. Bawat yugto ng buhay natin, may paglaya tayo. Tama po ba? May paglaya. Akala natin, malaya na tayo, pero yun pala, doon sa isang parametro ng ating buhay, nakakulong pa pala tayo doon. For example, akala natin, marunong tayong umunawa sa ibang tao. Yung pala, nakakulong pala tayo doon sa unforgiveness. And one day, we learn what is to be liberate from unforgiveness and we can forgive others. Amen po ba? Kaya ang paglaya, hindi po isang araw lang. Araw-araw, dapat meron tayong nasasabing saan ako lumaya. Can you say that? Yung mga question na yan, hindi ko po i-demand sa inyo, sagutin nyo ngayon. But, let it me begin with an inspiration story. Actually, may nakahanda po akong story po. As in the past, if I'm not mistaken, the last seminar that I spoke here was more than 2 years ago. Matagal na. Hindi na ako nakakapagsalita sa inyo kasi nga po, during that time, nag-excuse ako kay Dr. Rene Morphy po dahil I think in 2023, scheduled umuwi lahat ang relatives namin ni Mrs. sa side niya. And pag dumarating kasi po ang aking pong sister-in-law, ay naku po, sigurado handa kami dahil panigurado maglalagalag kung saan pupunta. So I exist then. And then, eventually, I was assigned in Montalban. So I was in Montalban for almost more than a year. So, normally, I choose some of the well-known story life. For example, katulad yung dati-rati, yung The First Woman Who Circumnavigate the World. It was a film. But this time, binago ko po recently. Okay? And she may be a common person. You do not know her, but I and my wife knows very well this person. Let us play that without the audio. And let me begin with the inspiration story of a person that I and my wife, please kindly bear with me. I'm very emotional when I talking about the story of this certain person. Why? Mamaya malalaman nyo. My wife and I known her for a couple of years. Siya po si Ate Lolit Salangsang Simpaw. Hindi nyo po siya kilala. Okay, mag-alala. Hindi ko tatanungin kung kilala nyo siya. Last week, it was a sad day for all of us kami sa aming growth group. She passed away at the age of 68 years old. Friday morning, she passed away last Saturday. So almost 8 days ago. If my memory serves me right, we came to know her more or less 10 years ago. At coincide, sila pong mag-asawa, si Kuya Apen, ay part kami ng isang tinatawag na growth group. Isang Bible study group po sa Antipolo po. Yeah, she passed away last week, November 14, at the age of 68 years old. Actually, it was a surprise. Walang nakakaalam po. Since she is an inspiration to many, especially sa GG namin, despite being a senior citizen, she is consistently doing their
along with her husband, their thing. And the thing is about shoebox ministry. Sino po dito familiar ng shoebox ministry po? Hindi pa ba nakarating dito sa Laguna ang shoebox ministry? It is a school-based outreach ministry wherein giving regularly to the most needy students from public school. Not only the public school students, but included po yung mga SPED. Sa sa DepEd po natin ngayon, may program na po ng SPED at saka iPad. Alam niyo yung SPED at saka iPad? Special Education, iPad Indigenous People Education. So kahit yung mga mangyan natin, may sarili na silang classroom. May sarili na silang curriculum. Actually, hindi lang po siya namimigay po ng mga bagay na nasa loob ng shoebox ministry, but she gave her great smile that sprang from her cheerful heart. He has a heart of giving. She can have a valid reason to wind down in her life since she knew of her limitations on her physical body, not just because she is getting more senior, but lately, di namin alam, she discovered some anomalies on her physics. And she chose not to make it known to others. Ayaw niya maging pabigat, kanino man. Except with her loving husband, supportive husband, si Kuya Apen, and a kompidante, kanya pong pamangkin. Actually, napuwersa lang namin yun nasabi na ang katotohanan on the last 2 days of the life of Ate Lolit. Yung kanyang kompetente, yung niece niya. At yun. Whom she instructed not to speak to anyone on her ordeal. Instead, what she did in her life, up to the last minute, she expressed excellence in her daily life. Ano ba yung daily life niya? Actually po, siya po, aside being Christian, he is a regular member of Zumba sa Taytay Rizal po. May picture po dyan. Yan, mga Zumba, ano po yun. And then, itong Zumba group na to, hindi lang kasumba niya. Mahilig po mag-road trip. Adventurer po to si Ate Lolit. She bring them along on the unplanned road trips at lahat ng mga bagong tourist spot sa Rizal. Mga kapatid, imbitahan ko kayo, diskubrihin niyo po Rizal. Ang dami pong mga tourist spot doon. Nagiging lagalag sila at umiikot sila sa tuktok ng bunrok at doon sa gilid ng ragat. Alam niyo po ba magsalita ang mga taga Rizal po? Yung DR po yun. Sa tuktok ng bunrok at sa gilir ng ragat. Doon po sila nagkakaroon ng panahon. Well, she gave her best smile continually for those people that surrounds him. Especially for those students. Yung makita niyo po, parating smiling place siya. Kahit wala pong picture, ganun po siya. Nakakatuwa. Very inspiring. Those students can wear this best smile. Maraming challenges sa mga estudyante. Not just because of the gift given, but because of her positive outlook in her life. That radiant from her to others. And to the people that surrounds her life. Actually, makita nyo, simple po yan. Pero I tell you po, pag kayo po'y naparaan po, sige, you can loop, brother. Loop the video. Pag kayo'y nagawi po sa Rosario po, Pasig, sino po dito may pamilyar po doon sa Rosario, Pasig? Sa Ortigas Avenue, pag galing IPI. Sa gawing kaliwa, pagdating bago mag-Rosario po, may Jollibee doon. Tama po ba? Hindi yon. Before Jollibee, meron po doon isang hilerang commercial center, pagmamayari po nilang mag-asawa po yon. Maraming beses tinapyas na yung property nila because of the widening. But she remained steadfast, she continually. They began in a corporate life, pareho silang empleyado, mag-asawa. Na-discover lang ng asawa niya how to increase their wealth. Pasok sa stock market, sa bond, tapos yung business nila, and then so forth and so forth. Hindi niyo siya mapapansin talagang milyonarya. Simple lang pag The last time that siya po ay nag-confine sa akin, kasi po medyo tumatanda na yung kanilang Ford Everest, na by the way, until now, kahit sa ring to ni Ate Lolit, si Kuya Apen, mayroong attachment doon sa Everest, yun pa rin ang ginagamit niya. Pero sinabi niya, Kuya Arnold, anong the best brand?
And then may mga selection. Sabi ko, kunin mo yung Toyota Rush. It's good. Binili niya. Ayun. Alam niyo po ba yung mga sasakyan nila ngayon, ginagamit nila sa pagliwaliw sa Rizal kasama ng mga Zumba mates for free for those people that come. Why? Because hindi lang po tinitreat sila. She is an epitome of what we call action speak louder than word. Hindi po masyadong masalita po itong kapatid ito, more on gawa. Kasi yun yung pamamaraan niya para ma-share niya yung gospel sa mga kasama niyang ito. At kapag meron po mga outreach, sinasama niya po yung grupo po papunta doon. One time, church in Morong was able have an opportunity. Sinabihan ko yung mga kapatid doon, meron magiging outreach yan, sama kayo at sumama sila at na-witness nila. At nakakatuwa, even the SPED students. And daily, they goes from place to place. They utilize their wealth. They utilize their wealth for the advancement of the kingdom. She's a type of person, more action than words. Yet, we can ask also, mga kapatid, 68 years old lang siya. Brad, bata pa. Bakit kailangan pumanaw? Well, she has her own reason why she kept it secret. Maybe, may hinala kami ng misis ko, pero it remained to her. Yung pong kanyang pong pagpanaw. But one thing I am very sure, mga kapatid, I can say, undeniably, she finished the race with a punctuation mark. Sabi ni Coach Russell, with all excitement sa umpisa. Big bang, boom! Ang umpisa. Pero ang pinakamahalaga dapat sa dulo, punctuation mark ang nakatatak. She has all the excuses to wind down. Okay? Why? She became consistent for the past 3 decades on her passion. Hindi po nagkaroon ng tinatawag na hindi mo nagagawin o hindi pagpapatuloy. She never faltered. She never bothered. Ito po pinakabagay. 3 years ago, si Kuya Pen at si Ate Lolit po, meron po silang unika iha. Parang nandiyan dyan sa makita nyo po, nagko-copy sila. 3 years ago, their unika iha passed away also. So, marami siyang excuses na pwedeng sabihin niya na, pahinga na lang ako, huwag ko nang gagawin to. But never, huwag po yan. Never, she even bothered. Never being bothered on the loss of her unika iya. She continued goes to Morong to give the annual shoebox ministry. She always go to the Zumba every day. At alam niyo po ba, yung huli, kasi isang araw lang po ang kanyang ang life celebration service na ginawa po. And ako si Trinimit siya, and then nagkita-kita kami doon sa isang sikat na, po doon sa somewhere in Sumulong Highway. At isang araw lang ang wish po nila. Surprise kami. May mga dumating mula po sa Kenny Rogers, ang tawag nito, Tropical Hut. Dito ba may Tropical Hut kayo? Kami, very privileged kami. Pag gusto namin mag-usap po, tara, Tropical Hut tayo. Kasi ang sarap po ng breakfast doon. Free coffee and free juice po. So, yun. At, laman ng Starbucks din yan. Alam nyo, pumunta po yung mga tao, mga empleyado at may-ari po nun. Kasi araw-araw silang dalawang mag-asawa. Silang dalawang mag-asama eh. Kahit naman buhay si Christine, doon laman sila nung mga ano yun. In-honor sila nung mga stores na yun. Pumunta doon, may dalang mga muffins, promano. Hindi nila rin alam. It was a sudden. They gave about free muffins during the celebration of the life of Ate Lolit. Mga taga-Starbucks, mga taga-Tropical. They were shocked. But nevertheless, mga kapatid, she finished the race with a punctuation mark. And now, I can just use my imagination of a wonderful reunion in paradise. The reunion of the mother and daughter. Why? Sapagkat, batid ni Ate Lolit, she went well when she passed away with a punctuation mark in her life. Yes, to answer the question,
Did she finish strong? I can say yes, definitely. Why? She became an epitome. What she started to love doing a thing, she did it until the last breath of her life. Hindi po siya nag-wind down. Ibig sabihin, nandun sa pinakataluktok na kalagayan na ginagawa niyang buhay, dun siya pumanaw po. Yes, the life of the Lord Jesus here, 2,000 years ago, was very short. 33 and a half. Marami nagtatanong, bakit hindi inabot si Lord ng 70, 80? Pero kung titingnan niyo po, He was on the peak of the ministry, of His public ministry, when Jesus Christ died. Anong sinasabi dito? Tama sabi ni Coach Russell, hindi yung pasimula ang dapat natin talagang tignan sa ating buhay. Ngunit, paano tayo consistent and how we finish strong? How we went well? How are you? With this in mind, mga kapatid, let me ask you again. Now, for all of us who are still alive and kicking, no, mga kapatid, a continuing applicable question that I asked a while ago. Pakibalik nga yung mga question. Let us be honest to our current status. Nagiging maliwanag po ba ang lahat sa atin? Nababago ba tayo? Ang ating kaisipan. Panghuli, para saan ang lahat ng ating natututunan? Ang ating pagkamulat, ang ating pagkagising, ang ating paglaya. And let me say something on objective truth. Let me share to you, I think Pastor Rene already shared this from time to all of us. But let us have a review. The story of man. In Ephesians, tama ba ang aking pagkaalala po? Let me check baka mali po ang aking Yes. In Ephesians chapter 1 verse 4, it says that before the foundation of this universe, God already chose us. What does this mean? Mga kapatid, ang existence natin ay hindi nagsimula nung birthday natin. Ang existence natin nagsimula noong paman. Ibig sabihin ng chose, ibig sabihin, nangyari yun in eternity past. Hindi to be chosen o i-choose pa lang. Kasi kung to be chosen o to be, na pipiliin pa lang tayo mga kapatid, dapat, ang word doon, you will be a choice of God in the future. Tama ba? Pero sabi doon, you are chosen. Why? The reality is because we are part of God. We are already in the mind of God before of anything else. Para atang hindi ata kayo masaya na ang pinagmulan nyo ay ang pinagmula mula sa pang nakaraang eternity past. At ito'y ikaw ay parte ng nasa isipan ng Diyos. Parang konti ata lang ang mayroon pong parang may appreciation sa reality ng Ephesians chapter 4 verse 1. How do you define Ephesians 4:1? Not in a religious manner. Pero mga kapatid, maliwanag po, noong pa man, bahagi ka na ng Diyos. Kaisa ka na ng Diyos. Kaya nga tinawag kang obra maestre. Siyempre, galing ka sa Kanya. The best ka. The best ka ba? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, the best ka. Hindi mang-away, hindi magreklamo. The best ka. Feel nyo, totoo ba yung sinasabi ng mga nagsasalita sa inyo? Talaga? Yes. The best po kayo. The best po kayo. The best tayong lahat sapagkat mula tayo sa Diyos. Mga kapatid, everything that we had in the eternity past is perfect. For God is perfect. No sickness, none anything, no poverty. So wala pong anomalies in the eternity past. Kung sino ang Diyos, gayon din tayo. Kung ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat, ibig sabihin, kasama ka dun. Tama po ba? Siguro, bakit nagkaganon? Well, alam nyo na po, ang kasaysayan nangyari. Man missed the mark. Ang kasalanan, ibig sabihin is missing the target. There was a target. The target explicitly says in Genesis,
to eat the fruit of the tree of life, signifying of God's way to man. Pero ang ginawa ng tao, siya po'y dumisconnect. Siya po ay humiwalay po sa kanya pong creator. Imbis na dapat continually connected, na-disconnect. So, na-miss yung mark. Na-miss yung target. And then, ang kasaysayan na nagsabi kung ano po ang nangyari na. Pero alam niyo po ba, na-break po yan? Alam niyo po ba na nasira po yung ano yan? Yung pagkadapa na yan? Kilala niyo kung sino po ang sumira ng lahat ng yan? Upang maipanumbalik ang image ng invisible God? 2,000 years ago, may isang taga-Nazareth na anak, ang pagkabatid ng mga Hudyo, anak siya ni Maria at ni Jose, at pinangalan sa kanya, ang pangalan ay Jesus. Yung hindi naganap sa unang Adam, missing the target, ito si Jesus. Ready to fulfill, to reach the target. Okay? Maybe you can ask, why is it in the Gospels, it's only 3.5 years explicitly was written? How about what happened to the 30 years? Meron pong word dyan, very short word. The young Jesus grew in wisdom. Okay? What does it mean? Yung first 30 years niya, walang ginawa ang Jesus na to kung hindi i-recall kung sino siya. I-review ano siya. Tandaan niyo po, proseso po dinanan niya. Nung po siya pinanganak, galing po siya sa pagiging musmos. At lahat ng musmos, kinagigiliwan natin, cute. Pero, sa kabilang banda, wala pang kaalam-alam. Tama po ba? Nagsimula sa stage of innocence na walang kaalam-alam. Pagkatapos, lumalaki ang bata hanggang sa, sabi ng mga magulang, hindi si Jesus sa atin, ikaw, nung bata ka, cute ka. Ngayon, nakakatakot ka na. Minsan, natin kasi, iba na ugali. Marami na Ngunit si Jesus is a perfect revelation of the progression of man. Ibig sabihin, mula doon sa estado na yon hanggang sa bago siya nagkaroon ng public ministry, alam nyo, isang bagay lang po ang agenda ng buhay ni Jesus during the time of the first 30 years. Ma-recall niya that He is the Son of God. No one taught to Him that way. Even the Jewish religion did not taught that He is the Son of God. But He knew it. He discovered it. How? Kita niyo po, bata pa lang siya, He remained connected with the Father. Saan po ba siya huling nahanap po ng kanyang mga magulang? Sa templo. Meaning, she want to remain connected with the Father. And then declaration, sabi niya, don't you know that I must stay in my Father's house? Don't you know that? What is that meaning? Ano ba meron sa Father's house, sa temple, lumang tipan, sa panahon ng mga Hudyo? The presence of God. Tama po ba? Tama po ba? And, ano nangyari sa next 3.5 years niya? Well, of course, all of us know it. In a layman term, she did miracles. He did miracles. And the words that is spoken out of His mouth is full of wisdom. Wala pa nakakapagsalita ng mga ganong katatas ng antas ng pagsasalita ni Jesus. Let me segue, mga kapatid. Bakit hindi kaya siya naiintindihan ng mga Pariseo at Saduceo po nung panahon niya? Di ba sinasabi siya, blasphemy of you speaking. Who are you? You are false prophet. You are this. Pero yung mga nagsasalita sa kanya, may background po. Sa salita po ng Diyos nung panahon na yun. They have what we call Torah. The Pentateuch. And they know also in the scripture about the coming Messiah. Pero nung nasa harapan na ang Messiah at nagsasalita sa kanila, nagwiwika sa kanila, hindi nila kilala si Jesus. Ang kanilang akusasyon kay Jesus, ikaw ay bulaang propeta. Nakahiya ang iyong mga salita. Blasphemy. Ginugulo mo ang society ng mga Hudyo
Nag-i-instigate ka ng gulo. Mamaya, parusahan tayo ng Roman Empire sa ginagawa mo. Ganun ang kanilang pagkano. Bakit kaya po? Bakit kaya po ganun ang kanilang perception sa Panginoon? Do you know the reason? These people very known sa Torah. Ibig sabihin, alam nila, araw-araw buhay nila, yung pong salita ng Diyos. Ngunit nung dating na aplikasyon ng salita ng Diyos, hindi na nila alam. Why? Because the letter kills. That's the thing that happened to them. Pero, hindi naman po lahat. May mga ilan po sa Pariseo, sa Saduseo, na nagsabi, baka ito na nga. Ito na nga yung pinapangako. Alam niyo, para maintindihan niyo po yung mga kinikwento ko sa inyo, I recommend, watch the TV series Chosen. And you will see very clearly how it was dramatized, the story of Jesus. Tayo po, ang dami ko na napanood po, the story life of Jesus. Pero kakaiba itong Chosen. Why? It was humanized. Ibig sabihin, pinakita yung pagiging tao ni Jesus. At alam niyo po, ang totoong pagkatagumpay sa buhay ni Jesus upang ma-recall niya kung sino siya, yung pagiging totoong purong tao niya. Kaya nga, nung gagapiin ng kaaway, wala nang excuse ng kaaway kasi ang gumapi sa kanya ay ang anak ng tao, si Jesus. Tama po ba? Na-appreciate niyo po ba yun? Tandaan niyo po, walang kalaban-laban ang kaaway kung ang labanan ay Diyos at ang masamang isa. Anong panalo ng kaaway? Sino ba lumikha sa kanya? Walang kalaban-laban yun. Kumbaga sa Goliath versus, ibig sabihin, China versus, pero ngayon natatalo na natin ang China sa basketball eh. Dati kasi pag sinabing labanan sa basketball, China versus Philippines o kay US versus Philippines, no match. No match ang game. Pero sa totoo lang po, nagapi ang masamang isa dahil sa taong si Jesus. At lahat ng kanyang ginagawa during that time, hindi po ang tawag po doon, sa layman term, milagro, magaling magsalita, ang tawag po doon, He is the first manifestor of the invisible God. He manifests who is the Father. Sabi niya, I and the Father are one. Everything I spoke, it's not of my will, but it's the will of the Father. How come? Because Jesus had been practicing in his life for the past 30 years how to align himself to the Father. Paano yun? How to align his inner thing in his man towards God. Yun yung sinishare po ng ating buting pastor dito so that we may know our composition. Huwag pong general context lang po pagka ating nalalaman paano po yung alignment. At ibinibigay ko po, kay Pastor po, mga pong yan. Sapagkat naituro niya sa atin about the mind, the consciousness, the subconsciousness, and the intellectual, the emotion, and the will. Ito yung mga inner man natin na dapat, kung paano si Jesus, na-discover niya, na proseso, gayon din tayo. At ang gawa, ang buhay ni Jesus, walang iba kundi to reign, to rule. Not in the future, but during His time. I tell you, dear brethren, that's the life of Jesus. Why I'm saying this? Why I am saying of the triumphant, of the victory that the Lord Jesus has done in His own body. You know, my dear brethren, in the Old Testament, God's work is always upon. And the Spirit of God came upon David. Tama po ba? And then 2,000 years ago, it progressed. And it said that God is with us. From upon to with us. And they call Him Emmanuel, meaning God is with us. Fast forward, mga kapatid, pagkatapos ng Panginoong Hesus, natapos sa kanyang misyon, bumalik sa langit, at naging isang spiritong nagbibigay buhay, mga kapatid, hindi po nanatili ang Diyos ang trabaho niya sa labas o kasama, kung hindi bagkus.
He became a life-giving spirit to enter into your life so that to trickle, to switch on the deadened spirit of us because of the fall of man, kumbaga sa starter, sinimulang masindihan ang iyong banal na spirito, mga kapatid, and He is in us. Actually, noon pa man, God in us. Let me say something sana pa baguhin natin. Bagamat okay po yung God is in us sa atin, pero yung God is in us, very objective. Parang ikaw to, tas God is in us. Pero pag sabing God in us, very subjective. Kiniklaim mo yun. God in us. Say it with me. God in us. Totoo po yan. Ba't nasa baba ang Diyos nyo? Yun. So, in English, can you say it? Ano yung ang Diyos ay nasa atin? God in me. God in you. God in us. At yun ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid. Kapag nandun kayo sa pundasyon na yun, I tell you, the rest is a story. The rest is everything na. Pero kapag ang tingin mo pa rin ang Diyos ay hiwalay sa'yo, oh, I tell you, you miss a lot of things. You miss a lot of great things. So, sino po dito umaamin po ng Diyos niya na kanyang pinagsisilbihan na isang Diyos na nasa labas? At sino naman dito nagdideklara at kinikilala na ang Diyos na kanyang pinupuri at sinasamba at kanyang pinagsisilbihan ay walang iba kundi nasa Kanya? Purihin ang Panginoon. Mamaya, sasabihin ko sa inyo mga subjective experience dyan. Okay. So, Jesus is not just only a Jesus that we will be amazed. Wow, ganda ng buhay ni Jesus. Nakapagpagaling ng mga may sakit, ng kapansanan, na nakapagparami ng tinapay at ng tinatawag nito, ng isda. Ang bulag ay nakakita at nagsasalita ng mga bagay na hindi pa naririnig ni numan. Sabi niya doon sa mga nais siyang itrap, sino sa inyo ang walang kasalanan siyang unang bumato dito sa babaeng ito? Sa Torah, wala ho yun. Anong sabi ng Torah? An eye for an eye. A tooth for a tooth. During that time, parang panahon natin ito, marami nagtatanong, saan sa Biblia yan? Maaring gayon din ang mga Pariseo noon. Abay, parang wala ata sa salita ng Diyos yan. Pero ang kanyang sinasabi, katotohanan. Tama po ba? Katotohanan. Kaya meron bang bumato? Kanya bang ipinawaling bisa yung sinasabi ng kautusan ng kamatayan na dapat ang parusa sa babae? Hindi niya pinawalang bisa po yun. Kundi bugis ang sinabi niya, tinaasan niya. Ang alam lang nila, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ngunit hindi niya dinala sila doon. Tinatrap siya. Ngunit sa kabilang banda, dahil sa malakas na kamalayan ng Ama sa loob ng buhay ni Jesus, ang sinabi niya at winika niya, sino sa inyo ang hindi nagkasala? Siyang unang bumato. Anong antas ng kamalayan na mayroon ng mga nun? Ang mga Pariseo? Mababa, andako. Kaya ang unti-unti? Binitawan ng mga bato. Unti-unting nagsialisan. Dagdagan pa natin, mga kapatid. Hindi nagtatapos doon. Ang mga Pariseo sa Saduseo, ang isipan nila, kaparusahan. Tama po ba? Tama naman sila eh. Tama po ba? Tama po ba? Tama sila. Tama sila na ang kaparusahan doon sa haliparot ay walang iba kundi kamatayan. Kasi nasabi ng Torah eh. Tama po ba? Pero anong misyon ni Jesus? Anong misyon ng Diyos sa iyo? Ang tignan ang iyong baluktot na buhay? Husgahan ka sa iyong mga kapulaan? Ano ang gusto ng Diyos sa iyo? Lumabas ang the best from you. Ano nangyari doon sa babae? Napahamak po ba? Nabato po ba? Ano pangalan niya? Ano pangalan niya? Tama po ba mga pastor? Ang pangalan niya ay Maria Magdalena. Sino si Maria Magdalena? Isa sa magaling na tagasunod ni Jesus. Siya po'y naligtas, tinanggap ng Panginoong Jesus sa buhay niya at simula noon, ipinahayag ang buhay ni Jesus sa kanya po. Na kahit ang Panginoong Jesus ay lumakit na sa langit, patuloy siyang naging isang kagamit-gamit sa church during that time. How about you, brother? How about you, sister? Take the position of those Pharisees and take the position of Mary Magdalene. Who are you?
Saan kayo doon? Are you the one who easily can judge anyone? Or are you the one being transformed by the saving grace of the Lord Jesus in your life? At hindi natatapos doon mga kapatid. Alam niyo po, na-amaze tayo sa Kanya, the image of the invisible God, sapagkat po siya ay naging isang role model. Dati, He is the lone expression of the Father. Yet, it was ordained. Yung sinabi ko kanina, after the process, upon, with, in, sapagkat siya po ngayon ay isang role model upang makita natin paano tayo maging katulad niya. Nakukuha niyo po ba? Hindi po yung tinatawag pong parang photocopy, kundi bagkus role model kung ano yung resulta kay Jesus, nararapat, resulta din sa iyo yun. Kung ano yung proseso ni Jesus, maliban lang po yung pagtungo sa krus, yun ang lote ni Jesus eh. Yun yung kanyang misyon. Pero maliban lang po doon, lahat po yun, dapat gayon ka. Ano yun? Let me see an example po. Mark 11:24. Okay. Yeah. The Lord Jesus one day declared to all the disciple, He said, "Therefore, I tell you." Pamilyar ba kayo? Doon sa verse? Ba't kayo pamilyar? Ba't kayo pamilyar? Yung ginawa nyo kanina, di ba? No? Okay. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Role model si Jesus. Dapat kung yung buhay ni Jesus, as a perfect man, na process, nabatid niya kung sino sa identity niya, kung sino talaga siya, dapat gayon din tayo. Okay? 3 layers. Sabi dito, the word is therefore. Bakit therefore? Therefore kasi may pinagmulan. Ibig sabihin, parang ito'y konklusyon. Ano yung konklusyon dito? Ito isang istorya, isang pangyayari, nang sila'y naglalakbay papuntang Bethany, gustong kumain ni Jesus ng prutas mula sa fig tree. At doon sa fig tree na yon, wala siya nakitang bunga. Dahil hindi season ng fig tree. Well, you can question it, ba't gano'n naman? Si Jesus naghahanap sa something na wala. Well, it's another thing. It's another layer yon. But one thing, He said to the fig tree, from this time on, wala na makakakain sa iyo. Siguro previously, marami siyang bunga. But time, hindi na. Then, nung sila po'y naglakbay pabalik, eto si Pedro. Panginoon, yung pong sinalitaan nyo na fig tree, na withered, na lanta. Anong sabi ng Panginoong Yesus sa kanila po? If you have the Bible, kasi matagal niya nang kasama yung mga disipulo. Maaari, during this time, naka 1.5 year, 2 years na sila na magkakasama, pero may mga pagkakataon, hindi pa rin talaga siya nauunawaan ng mga disipulo. Pero kahit papano, ang mga disipulo, mas okay ang kalagayan kaysa mga Pariseo. Sabi, have faith in God. Then, sabi niya, kung sinabi mo sa bundok na ito, itapon ka sa dagat, at hindi ka nagkaroon ng tinatawag na pag-aanilangan, yun ay mangyayari. And therefore, sinabi niya, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. 3 folds, 3 layers. What is the meaning of prayer sa inyo? Prayer is somewhat, may iba, parang naglalakip luhod ka sa harapan ng Panginoon. Please po, ibigay niyo na po itong hinihiling ko. Matagal ko nang hinihiling. Ganun po ba tayo pa rin hanggang manalangin po ngayon? I will tell you an experience, a very subject experience kami mismo ng family ko po. Some of you knows it, but there are new ones here that doesn't know about that experience namin po. I believe prayer in one word is to echo the will of the Father. Tama po ba? Yun yung natutunan natin na TA, during the 1910 is to echo the will. Kaya nga yung mga prayer warrior that knows how to pray. Before they pray, they must know the will. And then they will pray to echo the will of the Father. How will you know to echo the will of the Father? If you are connected. Ang prayer,
is a connection. You are connected. Tama po ba? Hindi ito yung something na parang ikaw at ang Diyos hiwalay. Kung hindi, ibig sabihin ng prayer, connected. Nakadaong palad. Ika nga, hindi putol. Hindi putol ang linya. Connected. So, unang dapat gawin nyo po, to connect. Kaya, don't expect anything if you are not connected. If you are disconnected, switch nyo nga po yung ilaw nyo. Meron po bang sisinding ilaw? Last week dumating yung disconnection notice, hindi mo nabayaran. Disconnected ka. Palagay nyo kayo, kahit pagpilitan mo i-on, sisindi po ba yung ilaw? O kaya connect ka ng connect, ba't wala tayong wifi? Ba't wala tayong internet? Nakakamilutan ni tatay pala, nagbayad ng ni Judith. Na-disconnect. Connection is a very vital thing. Be connected. The next layer, believe that you have received it. Remember what I have said a while ago? Before the foundation of the universe, you are already part of God. You came from God, by God, and in God. Everything that in you came from God Himself. Meaning, in the past, everything is perfect. Kung ngayon, parang may nakikita kang karamdaman, o kaya kahirapan, o kaya may problema ka sa relasyon, yung broken relationship, sa ngayon, yun ang nakikita mo. Pero in the past, it's perfect. Walang sakit, walang kahirapan, walang broken relationship. Tama po ba? Kaya nga, the word is, wala akong pointer believe that you have received it. What is the tense of receive? Believe ba? Believe pero nakalagay. Past. May basis. Ang basis is because you've been chosen by God. Okay? Let me push through. And it will be yours. So, it will be yours, meaning, nag-manifest, na-express, nakita. Bagamat para sa ngayon, parang wala, pero nangyari. Yung mga senior ni Coach Russell kanina. A very short story for sa inyo mga kapatid. Ito po. When 2015, when my daughter was diagnosed, it was a start of a journey ng aming pong buhay pamilya, yung bunso ko po. And then, fast forward, maraming bagay ang ginawa at nagawa ang Diyos na nananahanan kay Hannah upang siya ay patuloy na umusad. And for 2 years, hindi po ako nakasama sa inyo dito. Yung kanya pong graduating year, 23-24 po, was really very challenging. Yung sinasabi ni Coach Russell kanina. Sa graduating year niya po, 2 beses po siya na-hospitalize. Okay? Send siya sa hospital. By the way, her case is immune thrombocytopenia, which is a very rare condition of autoimmune disorder associated in 2019, nakita po na may SLE siya, systemic lupus po, erythematosus. So siya po ay na-confine, first sem, second sem, first sem dapat punta siya ng Korea, hindi natuloy, dahil because hindi siya mabigyan ng clearance. Second sem, nag-i-intern siya, na-hospital uli siya. And puri ng Panginoon, graduate po siya on the graduating year without any problem. Hindi lang po siya graduate. Graduate po siya with flying honors. Cum laude po siya. She didn't stop to study from 2015 up to 2024. She continually studied. And then, supposedly last year, technically hired na po siya ng isang multinational company. Hindi nga lang siya makapagpatuloy dahil kasi may hinihingang medical clearance. Yung mga doktor, parati tumitingin sa numerical value ng kanyang Ang naging resulta po ng 2 ospital po yun, mga kapatid, siya po ay nagkaroon po na-develop sa kanya tinatawag na lupus nephritis. Lupus nephritis is that yung kanya pong kidney ay namamaga. At ang resulta ng pamamaga, nagtatapon po ng protein. Mataas po yung protein niya. Dumating sa punto po ng 2,500 ang protein niya. Ang regular lang po is 0 to 300 po. Would you like to know the story of this? Gusto niyo po bang malaman? Okay. Noong sinabi ng doktor sa amin na, naku, parang may pananakot, ganito, ganyan, ganyan.
nakilala na namin ang karanasan sa Panginoon, sa Kanya. Ang sinabi lang namin, we determine namin, di po, magaling na po yan. That you have received it. Magaling na po yan. Magaling na po siya. Magaling na po siya. Second round, dumating kami, every 3 months check-up. Aba, sabi ng doktor, sabi ko sa'yo, Mr. Flores tumas palalo. Ako naman, sabi ko, basta, magaling na yan. Magaling na si Hana. And, sumunod na round, from 3,000 something protein level na spillage, ibig sabihin, namamaga, according to the scientific laboratories na ano. Ask me, ilan po ang naging numero nung sumunod na round? From 3,500, naging 1,400 na lang. From 1,400, another 3 months, naging 700 na lang. And 3 months ago, meron pang nakalagay asterisk. Sabi ko sa laboratory sa high precision, ano po yung bakit nilagay ng asterisk? Sabi 0 to 300 naman. One ano lang naman po, 120. Ano po yung pinaka-peak na po na sampling namin, yung pinaka-mataas na po, ang kinuha na po sa kanya, wala na po makita talaga Wala na po makita. So that was 3 months ago. So by that time, medyo siguro excited kami, ibig sabihin, pwede na siyang bigyan ng dahil gusto niya na po talaga mag-work. Last year, umiyak po talaga siya. Sabi niya sa doktor, anong saysay ng buhay ko? Kung di naman ako makakagawa, kaya ako nag-aral, kaya ako kasi siya po ay gusto niya maging kapaki-pakinabang sa bansa, sa ekonomiya, magkaroon siya ng ambag sa ekonomiya. Natatawa misis ko. Ganun po ang mga anak ko po They don't want to be, na parang, yung, anong tawag nito? Yung burden. But they would like to do something. Anyway, yun yung 3 months ago. Sabi niya, isang round pa. Pag consistent, sige, bring it on. Sabi ni Bato de la Rosa, di ba, bring it on. Sige. Ako, nag-maintain na po talaga ako. Sabi ko, magaling na yan. 2 weeks ago, lumabas po ang resulta. Actually, yung dating may mga parang black letter, pag sa high precision kasi pag bold, medyo mataas. Sama po, wow. Ayaw ko lang share dito, baka mapagalitan ako ng misis ko Lahat po ng kanya pong CBC, platelet count, lahat po, yung urinalysis na 24 hours na niya po, lahat po yun, walang bold letter, lahat regular font, meaning everything is within the normal. Ako pa rin, excited ako. Sabi niya, huwag ka na masyadong magmadali. Kasi sabi namin, bigyan na. Baka mamaya, hindi pa mabigyan ng clearance Ang sabi ng doktor, anytime na kailangan ni Hana. Kasi baka mamaya sabi nila, outdated na, this day na siya. Anytime she can get her clearance to do the work. Hindi niya na binalikan yung multinational company. Alam niyo mga kapatid, bakit po? Hindi niya na binalikan kasi ito po, punctuation mark. Cum laude last year. Etong year po ito, siya po ay nag-took ng board exam. Nag-review po siya. Nag-took ng board exam. Alam niyo po ba resulta sa board exam? Pasado po siya. She's now a registered psychometrician. Puri ng Panginoon. To God be the glory in her life. And last month, nag-take oath na po siya as one of the newly registered psychometrician. The story life of Hannah, like Ate Lolit, mga kapatid, be consistent. Take that punctuation mark in your life. And continually, marami pang bagay ang pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. I do not know you, kung anong dinadaanan niyo mga kapatid. Maybe some of you have struggling in the finances. Some of you, baka may loved ones kayo o kaya kayo, mayroong something na parang hindi nyo, parang katulad ni Ate Lolit, hindi sinasabi may C-cells na o something But I tell you, believe that you have received it and it will be yours. There is a meaning on that. Hindi basta parang pananampalataya, may basihan ang salita ng Panginoon doon. To God be the glory to all of you, dear brethren, and hopefully all of us will end a punctuation mark this year 2025 and the year beyond. Palakpakan po natin ang Panginoon po. And congratulations, Pastor Arnold, sa lahat ng mga success and victory na na-share mo. Okay, so this time hindi na po tayo tatawag muna at magte-take away kasi para mahabol pa natin yung isang speakers natin. Kaya pa ba? Gutom na ba kayo? Okay, mamaya-maya lilipas din naman yan.